Ang manggagamot at aswang. Sa isang maliit na bayan sa hilaga ng Pilipinas, may isang kilalang manggagamot na nagngangalang Dr. Mateo Cruz. Siya ay isang matandang doktor na kilala sa buong lugar dahil sa kanyang kahusayan at pagmamahal sa kanyang propesyon. Ngunit sa likod ng kanyang malumanay na kilos at metigang serbisyo, mayroon siyang isang lihim na hindi alam ng marami. Siya ay may espesyal na kasanayan sa pagtuklas at pakikipaglaban sa mga nilalang ng gabi, ang mga aswang. Si Dr. Mateo ay hindi isang karaniwang manggagamot. Ang kanyang lolo, na isang kilalang albularyo, ang nagturo sa kanya ng mga sinaunang kaalaman sa mga hiwaga at panggagamot. Nang siya'y magbalik sa bayan pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa medisina, hindi lamang siya isang doktor kundi isang tagapagtanggol ng komunidad laban sa mga masasamang espiritu. Isang gabi, habang si Dr. Mateo ay nasa kanyang maliit na opisina, may dumating na isang mag-asawang nagngangalang Mang Juan at Aling Maria. Ang kanilang anak na si Peping ay nagkasakit at palaging nilalagnat at tila ba nagiging mas mapatle kada araw. Nanganganib na ang aming anak, Doktor, pagsusumamo ni Mang Juan, wala nang makapagpapagaling sa kanya. Tanging kayo na lang ang aming pag-asa. Si Dr. Mateo ay agad na kumilos upang suriin si Peping. Sa kanyang pagmamasid, napagtanto niya agad na ito'y hindi isang karaniwang sakit. Ang katawan ni Peping ay puno ng mga malalalim na sugat at pasa na hindi maipaliwanag. Agad niyang naisip ang posibilidad na ito'y gawain ng isang aswang. Maghintay kayo dito. Ako na ang baalang maglunas, ani Dr. Mateo kay Mang Juan at Aling Maria. Sa lihim na bulwagan ng kanyang opisina, si Dr. Mateo ay nagdala ng mga gamot na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang lolo ang nagturo sa kanya ng mga ritual at pamahiin na nagmula pa sa sinaunang panahon. Isinagawa niya ang mga ito sa kanyang opisina, tinataboy ang anumang masasamang espiritu na maaring damapo kay Peping. Ang gabing iyon ay puno ng kakaibang sigaw at ingay mula sa kwarto ni Peping. Si Dr. Mateo ay nagdasal at nagtataklob ng kanyang sarili sa ilalim ng kulambok habang isinasagawa ang ritual. Hindi siya natatakot, subalit ramdam niya ang malakas na presensya ng kadiliman sa paligid. Pagkatapos ng mahabang oras, bumukas ang pinto kung saan nakahiga si Peping. Si Mang Juan at Aling Maria ay umaasa na siya ay mapapagaling. Ang inyong anak ay ligtas na, ani Dr. Mateo na may ngiti sa kanyang mukha. Ngunit kailangan nating magsilbing bantay sa ating komunidad. Ang kanyang sakit ay gawa ng isang aswang. Dahil sa kanyang husay at kahusayan, naging kilala si Dr. Mateo sa buong bayan bilang isang tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Mula noon, dumami ang mga tao na nagpupunta sa kanyang tahanan para humingi ng tulong at proteksyon laban sa mga aswang. Isang gabi, habang si Dr. Mateo ay naglalakad pa uwi mula sa isang malayong nayon, napansin niyang may isang anino na sumusunod sa kanya. Tinry niyang lumingon, ngunit wala siyang nakitang tao. Ramdam niya ang malamig na hangin at tila ba may kakaibang lakas na nagdadala ng kaharian ng dilim. Sa kanyang pag-uwi, natagpuan niya ang kanyang aso na tila ba natatakot sa isang sulok ng kanyang bahay. Sa pagmamasid ni Dr. Mateo, natuklasan niyang mayroong estrangherong aswang na nagtatago sa ilalim ng malalaking kahoy sa harap ng kanyang tahanan. Walang takot at kinuha ni si Dr. Mateo ang mga gamit ng kanyang lolo. Sa tabi ng malalaking kahoy, napagtanto niyang may isang batang lalaki na may malademonyong anyo na naninirahan sa lugar. Nais ko lamang malaman kung bakit ka narito, sabi ni Dr. Mateo na puno ng paggalang. Ang batang lalaki ay tumingin sa kanya na may nakakatakot na kaanyuan, Doktor, ako'y nagugutom. Ang dugo ng tao ang tanging makakapagpalakas sa akin. Hindi ko mapigilan ang aking pagnanasa. Sa kabila ng takot, nagtagumpay si Dr. Mateo na ipaliwanag sa batang lalaki ang kahalagahan ng pagiging makatao. Binigyan niya ito ng pagkakataon na baguhin ang kanyang landas at mamuhay ng maayos. Sa kanyang pag-uusap, nalaman ni Dr. Mateo na ang batang lalaki ay dating tao na naging biktima ng isang masamang aswang na nagtakwil sa kanya. Tama ka, Doktor. Binuksan mo ang aking mata sa kabutihan, sabi ng batang lalaki bago nawala sa kadiliman. Matapos ang pangyayaring iyon, mas lalo pang lumawak ang kaalaman at pangalan ni Dr. Mateo Cruz bilang isang tagapagtanggol ng mga tao laban sa mga nilalang ng dilim. Marami ang nagpupunta sa kanyang tahanan upang humingi ng payo at tulong. Sa kanyang pagtutok sa panggagamot at pagtuturo ng mga pamahiin laban sa mga aswang, nakamit niya ang respeto at paghanga ng kanyang komunidad.
Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi nawawala ang pangamba ni Dr. Mateo. Alam niyang ang kadiliman ay patuloy na nananatili, at ang pakikipaglaban sa mga aswang ay isang walang katapusang laban. Gayunpaman, hindi niya iniinda ang panganib, dahil ang kanyang misyon sa buhay ay magsilbing ilaw at tagapagtanggol ng kanyang mga kababayan laban sa mga nilalang ng dilim. Sa bawat pagtatangkang lusubin ng aswang ang kanilang bayan, nariyan si Dr. Mateo Cruz, handang ipagtanggol ang kanyang komunidad sa anumang oras. Ang kanyang kwento ay naging bahagi ng kasaysayan ng kanilang bayan, isang alamat ng tapang, kahusayan, at pag-ibig sa kapwa.